A seed planted will be harvested in the right time. Giving talaga yung unang natutunan ko simula nang napunta ako sa church. Ito yung unang bagay na pinaka-naintindihan at naunawaan ko kung bakit at para kanino ko ba ginagawa. So I started to give my tithes and offerings since 2017 nung una akong nakakilala sa Lord unto this day na naglilingkod pa rin ako sa Kanya. And like other seeds, hindi agad-agad ang pag-ani ng bunga sa butong itinanim ko. Yet, I continued to plant, giving not just my finances to the Lord, but even the time and effort that I have as well. Binigay ko ng tapat at buo sa Panginoon ang mga bagay na meron ako. Dahil isang bagay na natutunan ko ay when you honor, you will not allow yourself not to give. So when giving first fruit was taught, I desired again in my heart na makapagbigay ulit kay Pastora ng first fruit ko this year. And because I asked for the Lord for it, ibinigay niya ito sa akin. Last February 1, I was able to give to Pastora Sara my first fruit. Naalala ko na hiniling ko lang yun sa Lord, for He said in His Word, ask and you'll get. Be direct with God. Ask for what you need. And I hold on to this promise of the Lord, lalo na nung camp and mission convention. I remember, I prayed and declared to the Lord na gusto kong makasama ng mission convention nang wala akong inilalabas na pera. And grabe talaga si Lord dahil hindi lamang ako ang nakasama, pero sinama rin ng Lord yung disciple na ipinagkatiwala niya. Nakasama kami ni Jaja ng leadership camp and mission convention nang wala kaming nilalabas na pera through the blessings of the people around us. At bonus pa, dahil nakapag-bless din ako ng ibang kabataan. And isang bagay pa na iniligay ng Lord sa heart ko is to honor my leader. I remember first day of the mission convention when Pastor Glenn Ramos said to honor our leaders with finances as well. And bago umuwi, nangusap si Lord sa puso ko to seed for my leader. Sabi ko din kay Lord nun, I do not have the money, but I know that as my heart desires for it, si Lord na yung bahala sa pera. And praise God because I was able to seed for my leader sa darating na campus revolution with the financial blessing na na-receive ko. Maliit at simpleng bagay man siya, pero naniniwala ako na ang Panginoon ang bahalang magpalaki sa mga butong itinatanim natin. So I challenge you today, let us honor our pastors and our leaders. Ibigay natin kung ano ang gusto ng Panginoon na ibigay natin sa kanila. Dahil sabi nga sa salita niya sa Luke 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. I'm Aliana Retlatore, one of the 12 disciples of Ate Rian Alexandra Mones and 144 leader of Pastora Sara Jane Verana, testifying that when we bless others, God will return it even more. God bless Jagians! Praise. Kapag po si Lord nangusap po sa puso natin, huwag po natin hayaan na hindi po natin ibibigay yung sinasabi ni Lord na amount. So I challenge everyone today po na habang kabataan, lalo na po sa mga kabataan natin, simulan po natin ngayong kabataan tayo. Dahil alam nyo po, unto this day, nasasabi ko po na yung mga butong itinanim ko before, years ago, simula ng 2017, unti-unti po na-harvest ko na siya. And hindi man siya mabilis, pero magkaroon po tayo ng heart as well na mag-bless din ng ibang tao, especially po our pastors and our leaders. So, isa pong challenge, lalo na sa mga kabataan dyan, kung hindi pabayad yung leader mo sa Campus Revolution, ikaw yung magbayad. Kahit wala ka pang pera, pero pag nakita ni Lord na nag-desire ka sa puso mo, na gusto mong i-bless yung leader mo, the Lord will be the one to give it to you. So, pwede po ba tayong lahat ngayon ay tumayo? And I will repeat the word of the Lord po, sabi kanina, ask to the Lord, ask to the Lord, be direct, and you will receive. So, ngayon po kung may hinihiling tayo sa Panginoon, etong pagbibigay po natin, let us use this to honor the Lord and of course to honor our leaders as well. Hindi si Lord nakatingin sa amount, pero alam niyo po nakatingin si Lord sa puso ng bawat isa. So, kahit po tayo mga kabataan, tayo po ay young professionals, sa mga magulang din po, let us not be hindered by the situation we are right now as we give to the Lord. So tayo pong lahat ngayon ay pumikit at manalangin. Lord, maraming salamat for this day that you have given us.
We want to honor you, Lord, with our giving. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na mag-increase sa aming mga puso ang pagbibigay sa iyo at pagbibigay po sa mga leaders na ipinagkatiwala mo po sa amin. Maraming salamat, Lord, for the life of our Pastora Sara. May we honor her as well with the finances that we have. Na Lord, kahit hindi niya hinihingi, gamitin mo kami upang ibigay ito sa kanya. Lord, I also pray sa lahat po ng kabataan, mga professionals, even po sa mga magulang, ikaw ay patuloy na maglagay sa aming mga puso, na magkaroon kami ng heart to give to you and to the people as well, na hindi ka po namin pagdadamutan because you want us to be raised up as a children of God that is willing to give wholeheartedly to you. Maraming salamat, Lord. Bless our tithes and offering as well pa, Panginoon, sa mga seeds na ibinibigay namin. And Lord, we pray as we commit to give seeds to the church, to our leaders, hayaan mo, Panginoon, ikaw ay magbigay ng ability para mapunan po namin ito. Maraming salamat, Father. We love you. We honor you. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.